Full power ng Beast Gohan laban sa full power ng Ultra Ego. Hello guys, Ugok Anime PH nga pala, ngayon nga ay pag-uusapan na natin ang part 3 ng Dragon Ball The Pride of the Beast, pero bago nga tayo magsimula ay kung bago pa nga lang kayo sa ating channel ay malaya naman kayong mag-like sa ating video, para lagi nga kayong maging updated sa mga ganitong klase ng content. Ngunit bago nga natin simulan ang video na ito ay mag-recap na nga muna tayo sa last part ng Dragon Ball The Pride of the Beast. Natapos nga ang last part sa scene kung saan ay rekta nang ang tinamaan ni Vegeta si Gohan ng Hawkeye technique, alam naman natin ang Hawkeye ay may kakayahang bumura ng existence ng sinuman. Ngunit kahit na ganun ay nagawa pa nga rin ni Gohan na makancel ito. Dito na nga papasok ang part 3 ng Dragon Ball The Pride of the Beast. Nagsimula nga ang unang panel sa scene kung saan ay ating makikita dito si Gohan na kasalukuyan nang natanggal ang Hawkeye technique ni Vegeta. Salita nga dito si Vegeta at sinabi nito na gusto na daw ba ni Gohan na itigil ang laban dito. Pero naniniwala ako na kaya mo pang lumaban. Parehas tayong lumalaban sa atin kasalukuyan lakas, pero ikaw ay parang sapat na para sa'yo ang lakas na meron ka ngayon, pero alam mo ba ang nararamdaman mo ngayon? Nakakaramdam ka ba ng matinding kagalakan na para bang walang puwang para sa'yo ang pagkatakot? Ang nararamdaman mo na yan ay ang dugo ng isang Saiyan, ito ay bigla na lang lumalabas sa gitna ng isang matinding laban. Dahil nga sa mga sinasabi ni Vegeta ay nagulat nga dito si Gohan. Salita nga ulit si Vegeta dito at sinabi nito na ngunit oras na nga daw para pumili si Gohan sa dalawa nitong lahi, pero kahit piliin mo ang isang lahi mo ay hindi mo pa rin talaga maiiwasan ang isa mong lahi, ito ang pagkakaroon mo ng Saiyan blood. At sa moment na ito ay nagpalabas na nga si Gohan ng sobrang lakas na ki at ganun na nga rin si Vegeta. Balak na nga ulit nilang ituloy ang nasimulan nilang laban. Si Vegeta nga sa mga oras na ito ay itinudaw na ang kanyang lakas para nga tapusin na si Gohan sa madaling panahon. Salita nga dito si Vegeta at sinabi nito na tama yan ang taong nirespeto ko, ang taong lumaban ng buong lakas kay Cell. Ang gusto nga ditong sabihin ni Vegeta na tama nga lang daw na piliin ni Gohan ang Saiyan blood nito kaysa sa isa nitong lahi, ito ngayon Earthlands. Sagot naman dito si Gohan at sinabi nito na salamat nga daw dito kay Vegeta. Salita nga ulit dito si Vegeta at sinabi nito na sila nga daw ay nasa gitna ng isang laban, at maglalaban nga daw sila ng buong lakas ngayon, kaya wag nga daw itong gumawa ng isang bagay na nonsense, wag nga daw itong magpasalamat sa kalaban nito. After nang masabi ni Vegeta ang mga bagay na ito ay sobrang bilis na pagsugod na nga ang ginawa dito ni Vegeta at Gohan sa isa't isa. Ang dalawa nga dito ay nagsabayan ng isang malakas na pagsuntok na talagang nagresulta ng pagkabasag ng isang dimension. Salita nga dito si Goku at sinabi nito na mas mabuti daw siguro na tumigil na ang dalawa na ito. Ngunit si Gohan at Vegeta nga ay biglang naglaho na nagpagulat dito kay Goku. Sa kabilang banda naman ay salita nga dito si Gohan at sinabi nito na anong klaseng lugar daw ito. Para nga daw itong isang alternate dimension. Habang si Vegeta naman dito ay nagsalita nga din at sinabi nito na mabuti nga daw kung ganun, dahil hindi na nga daw nila kailangan pang magpigil ng kanilang mga sariling lakas. Dito nga ay sobrang daming pag-atake na nga ang ginawa ng dalawa sa isa't isa. Ngunit dito nga ay rektang tinamaan ni Vegeta si Gohan ng isang malakas na pagsuntok na rektang tumama sa mukha nito. Habang si Gohan naman ay agad nga din nakapag-counter ng isang malakas na pagsuntok na rekta naman tumama sa sikmura ni Vegeta. At nang susundan pa nga ni Gohan ang atake niya ng isang pagsipa ay nagawa naman itong maiwasan ni Vegeta, at agad na nga rin itong nakapag-counter ng isang malakas na atake na rektang tumama sa mukha ni Gohan. Ang dalawa nga ay nagsabayan ulit ng isang malakas na pag-atake, pero si Vegeta nga dito ay nakapagpatama nga ng isang malakas na pagsipa na rektang tumama kay Gohan, dahilan kaya nga ito ay tumalsik ng bahagya. Agad nga din naka-recover dito si Gohan at naghanda na nga ito ng isang malakas na pag-atake, nag-charge na nga ito ng dalawang malakas na wave blast sa tig-kabilang kamay nito. Salita nga dito si Vegeta at sinabi nito na tapusin na nga daw nila ang laban sa pamamagitan ng isang malakas na pag-atake nila, at wag nga daw siyang maliitin nito, natutunan na nga daw ni Gohan kung paano gamitin ang bago nitong kapangyarihan. At si Vegeta nga dito ay naghanda na nga rin ng isang malakas na pag-atake, nag-charge na nga ito ng dalawang malakas na wave blast at wala pang ang ilang segundo ay kanya na nga itong pinag-isa at rekta na nga niya itong nirelease na rektang tatama kay Gohan. Habang si Gohan nga dito ay nirelease na nga din ng sobrang lakas na atake niya. Ang dalawa nga dito ay nagsabayan na ng sobrang lakas na pag-atake na talagang nagre-resulta ng sobrang lakas na paglindol na sumisira sa alternate dimension. At sa moment na ito ay itinudo na nga ng dalawa ang buong lakas nila sa kanilang mga atake. Sa
Sa kabilang banda naman ay napunta ang scene dito kay Goku kung saan ay nagbabalak na nga itong gumamit ng instant teleportation para nga puntahan ang lokasyon nila Gohan at Vegeta. Salita nga dito si Goku at sinabi nito na may naalala nga daw siyang kakaiba dito kay Vegeta noong nag-fused sila nito laban kay Broly. Hindi nga daw niya maramdaman ang ki nito ngayon na parang bigla na nga lang daw nawala ang dalawa. Balik nga ang scene dito kay Gohan at Vegeta kung saan kasalukuyan na ngang nasa delikadong sitwasyon si Gohan dahil na nga sa lakas na meron si Vegeta. Pero habang nangyayari nga ito ay nagsalita nga dito si Gohan at sinabi nito na hindi nga daw ito pwede, hindi nga daw siya pwedeng matalo dito. At wala pang ang ilang segundo ay nagpalabas na nga ulit si Gohan ng sobrang lakas na ki at ang atake nga ng dalawa dito ay nagresulta na nga ng sobrang lakas na pagsabog. Balik nga ulit ang scene dito kay Goku kung saan ay kasalukuyan nga itong nagsasalita at sinabi nito na kailan daw kaya babalik ang dalawa na yun dito sa planetang Earth. Maari daw kasi itong magresulta ng matinding problema, pero wala na nga daw siyang pakialam doon, pinagluto kaya ako ni Chi-Chi ng pagkain. Ngunit wala pang ang ilan segundo ay bigla na nga lang nakaramdam si Goku ng isang malakas na pagsabog mula sa likod niya at nakita na nga niya dito si Gohan at Vegeta na kasalukuyan na ngang nasa base form nila. Salita nga dito si Vegeta at sinabi nito na dahan-dahan nga daw niyang nakalculate ng mas maayos kung gaano nga daw karami na pinsala ang pwedeng niyang matanggap para nga daw maabot ang limitasyon ng kanyang Ultra Ego form. Dito nga ay dahan-dahan ngang tumatayo si Vegeta at sinabi pa nito na hindi nga daw niya inaasahan na kayang makasabay ni Gohan sa kanyang lakas, hindi na nga daw niya kaya pang tumayo at wala na nga rin daw siyang lakas para lumaban pa. Ngunit nagulat nga dito si Vegeta na makita niya itong si Gohan na kasalukuyan pa nga rin nakatayo at naghanda pa nga ito ng isang malakas na pag-atake. Salita nga dito si Vegeta at sinabi nito na wala nga daw malay si Gohan pero nagagawa pa nga rin daw ng katawan nito na magawa ang kagustuhan nito. Hindi na nga daw niya kaya pang umatake at ubos na nga rin daw ang lakas niya, paano nga daw nagawa ni Gohan na mamanage na makapagpalabas ng ganyang klase ng ki sa mga sitwasyon na ito. Dahil na nga sa nararamdaman ni Vegeta na pagkadismaya sa kanyang sarili ay sinigawan na nga nito si Gohan at sinabi nito na sige nga lang daw. Atakehin na nga daw siya nito ng buong lakas nito, at wala pang ang ilang minuto ay nirelease na nga ni Gohan ang malakas na pag-atake niya na rektang tataman dito kay Vegeta. At nang handa na nga si Vegeta na tanggapin ang atake ni Gohan ay bigla na nga lang ni-deflect ni Goku ang atake ni Gohan gamit ang Super Saiyan 3. Salita nga dito si Goku at sinabi nito na masyado na nga daw delikado ang ginagawa ng dalawa na ito, para nga daw gusto na ng dalawa na ito na tapusin ang buhay ng isa't isa. Kung magpapatuloy pa nga daw ang dalawa na ito ay tuluyan na nga daw masisira ang planetang Earth. Sa moment na ito ay bumalik na nga si Goku sa base form nito at tinanong nga nito si Vegeta kung ayos lang daw ba ito. Pero bigla na nga lang tinamaan si Goku ng isang malakas na pagsuntok ni Vegeta na talagang nagpatalsik kay Goku. Galit na galit nga dito si Vegeta, salita nga ito at sinabi nito na di ba sinabihan na kita na huwag kang makikialam sa laban namin. Salita nga dito si Goku at sinabi nito na bakit nga daw siya sinuntok nito. Sagot nga dito si Vegeta at sinabi nito na hindi nga daw niya kailangan ng tulong nito, gusto nga daw niyang tanggapin ang atake na yon para nga daw malaman niya kung ano ang mangyayari sa kanya, pero dahil nangialam nga daw ito ay hindi na nga daw nila alam kung ano ang maaring maging resulta ng atake na yon sa kanya. Pero nagulat nga si Vegeta sa mga nakita nito, dahil si Gohan nga ay tuluyan ng walang malay pero ito ay kasalukuyan pa rin nakatayo, at bigla na nga lang itong natamba. Lalo nga itong kinainis ni Vegeta, salita nga dito si Goku at sinabi nito na mas mabuti nga daw na pumunta na muna sila kay Koren para nga daw makakain na ang mga ito ng Senzu Beans. Pagkalipas nga ng ilang minuto ay kumain na nga si Vegeta at Gohan ng Senzu Beans para nga ma-regain na ulit nila ang kanilang mga lakas. Napansin nga dito ni Gohan na para nga daw bad trip ngayon si Vegeta. Salita nga dito si Goku at sinabi nito na nakakamangha na nga daw itong si Gohan. Salita naman dito si Vegeta at sinabi nito na nagawa nga daw na ma-reach ni Gohan ang sobrang lakas na kapangyarihan nito, masaya nga daw siya para dito, pahalagahan nga daw ni Gohan ang mga na-achieve nito. Sagot naman dito si Gohan at sinabi nito na Papa at Vegeta, ngayon ay tuluyan ko nang nauunawaan ang lahat. Isa talaga akong ignorante sa mga crucial moments, ang isa lang talaga sa mga gusto ko ay ang protektahan ang planetang Earth at ang mga minamahal ko sa buhay. Sagot nga dito si Goku at sinabi nito na edi protektahan mo sila, gawin mong motivation ang mga yan para magpalakas ng magpalakas. Salita nga ulit dito si Vegeta at sinabi nito na meron nga daw posibleng panganib ang nag-aantay sa kanila ngayon, kaya ang mas mabuti nga daw natanggalin ni Gohan ang mga posibleng pekeng o maling pagprotekte sa iba.
Sagot naman dito si Gohan at sinabi nito na panganib ba kamo? Sagot nga ulit si Vegeta at sinabi nito na oo, kahit ako at si Goku ay hindi ito kayang matalo sa ngayon. Salita nga dito si Goku at sinabi nito na hahanap nga daw siya ng paraan para nga daw matalo ito. Sagot nga ulit si Gohan at sinabi nito na naiintindihan ko na. Salita naman dito si Vegeta at sinabi nito na Gohan, lagi mo lang tatandaan ang dugo ng isang Saiyan na dumadaloy sa katawan mo sa tuwing nasa gitna ka ng isang matinding laban, ang Saiyan blood ay dumadaloy sa katawan mo kaya mas mabuti na maging isa kang totoong warrior. Isang pagsasanay na nag-iwan ng malalim na marka sa puso ng mga mandirigma, na nagtulak sa kanila na maging mas malakas at protektahan ang mundong kanilang minamahal. At dito na nga natapos ang Dragon Ball The Pride of the Beast. Isang malaking credit sa creator ng manga na ito. Nasa description lang ng video natin guys ang social media niya. Hanggang dito na nga lang ito guys. See you again in the next video, salamat.